Sa dilim ng gabi, malapit sa hangganan ng iyong pag-iisip, narito ang malikot na imahinasyon, mga kwento ng takot sa hating gabi. Ang programang ito ay nagdadala sa iyo sa isang paglalakbay sa kabila ng makalumang puok ng Pilipinas, kung saan ang mga alamat ay bumabalik upang maghasik ng takot. Upang magsimula, pumili ka na ng isang komportableng pwesto at iwasan mong lumabas sapagkat ang mga kwento natin ay tila umaabot mula sa kabila ng dilim. Mga kwento ng mga nakalibing na lihim. Ang dilim sa likod ng pinto. Makalipas ang ilang taon, may isang dalaga na nagngangalang Rika ang magkokolehiyo. Sa isang lumang apartment sa Maynila, malapit sa kanyang universidad, naglipat si Rika. Hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang alok. Kahit na may mga kwento na kumakalat tungkol sa kakaibang nangyari sa lugar na iyon. Pagdating ni Rika sa kanyang bagong tahanan, napansin niya agad ang luma na mga gamit sa apartment. Ang mga pader ay may mga bitak at mga ilaw sa pasilyo ay tila mahina na at kumukurap-kurap. Ngunit, hindi siya napaapekto rito. Sinabi niya sa sarili na sanayan lang ang kailangan. Isang gabi, habang nag-aaral si Rika sa kanyang maliit na mesa, narinig niyang may kumatok sa kanyang pinto. Tiningnan niya ang orasan, 12:00 na ng gabi noon, at hindi niya inaasahan ang sinumang bisita. Nag-alangan man, tumayo siya at binuksan ang pinto. Wala siyang nakita kahit sino sa labas. Inisip niya na baka isang prank lang ito, o kaya isang kapitbahay na nagkamali ng pinto. Kaya bumalik siya sa kanyang pag-aaral. Ngunit, hindi pa nagtagal. Narinig niyang muli ang katok. Sa pagkakataong ito, mas malakas, 3 tuloy-tuloy na katok ang nangyari. Napatigil si Rika at unti-unting bumalot sa kanya ang kaba. Muling tumayo si Rika at binuksan ang pinto. Wala pa ring tao. Dahil sa takot, inilak niya ang pinto at sinigurado niyang sarado ang lahat ng bintana. Ngunit kahit gaano siya kaingat, naramdaman niyang may malamig na presensyang nagbabantay sa kanya. Pinilit niyang huwag pansinin iyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo lamang lumalakas ang kanyang kaba. Makalipas ang ilang oras, narinig niyang parang may naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Ang mga yapak ay mabigat, parang may nakabuntot na malaking bagay. Hindi siya makapaniwala. Sinilip niya ang kanyang paligid. Wala siyang kasama. Ngunit nang tingnan niya ang malaking salamin sa sulok ng kanyang kwarto, nakita niyang may nakatayong anino sa likod niya. Mabigat ang hininga ni Rika habang unti-unti siyang lumilingon. Wala talaga siyang nakikita. Ngunit sa kanyang pagharap muli sa salamin, ang anino ay mas lumapit pa sa kanya. Ngayon ay malinaw na ang hugis at ito'y isang babae na may mahabang buhok at maputlang muka. Biglang lumamig ang buong kwarto. Napaatras si Rika. Sinubukan niyang tumakbo palabas, ngunit biglang may malakas na puwersang nagsarado ng pinto. Tila walang ibang magawa si Rika kundi harapin ang aninong nasa salamin. At sa kanyang matinding takot, napansin niyang ang anino ay nagsimulang magsalita. Ngayon, nandito ka.
sabi ng anino. At hindi ka makakatakas. Sa takot, napatakbo si Rika papunta sa pintuan. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit parang may humahawak sa doorknob mula sa kabilang panig. Nagpupumiglas siya pero walang silbi. Naramdaman niya ang malamig na hangin ay unti-unting lumalapit sa kanya. At sa mga oras na iyon, nawala ang lahat ng liwanag sa kwarto. Walang magawa si Rika kundi isara ang kanyang mga mata at magdasal. Habang pabilis ng pabilis ang paghinga, narinig niyang unti-unting lumalapit ang mga yapak papunta sa kanya. Malamig na hangin ang dumapo sa kanyang balikat at sa kanyang pandinig. Narinig niya ang isang bulong. Hindi ka makakatakas. Nang biglang bumukas ang ilaw sa kwarto, tumigil na ang lahat ng tunog. Nasa labas na ng kanyang pinto ang kanyang landlady na tinatawag ang kanyang pangalan. Rika! Rika! Ayos ka lang ba? May narinig kaming ingay mula sa loob. Nanginginig na binuksan ni Rika ang pinto. Wala siyang masabi, ngunit nakita ng landlady ang takot sa kanyang mga mata. Pinasok siya ng landlady at tinulungan siyang makalma. Ngunit wala na ang anino. Pakiramdam ni Rika ay hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, mabilis na nag-impake si Rika. Lumipat siya ng tirahan at hindi na muling bumalik sa lumang apartment. Ngunit, ang alaala ng gabing iyon ay hindi nawala sa kanyang isipan. Sa bawat pagsilip niya sa isang salamin, lagi niyang naiisip na baka ang anino ng babaeng iyon ay nandyan pa rin. Nag-aabang, nagmamasid, at naghihintay na muling buksan ang pinto ng kanyang mundo. At sa bawat lumang apartment na makikita ni Rika, lagi niyang tanong sa sarili, ilan pa kaya ang kwartong tulad ng kanyang natirhan noon, na may nakatagong kwento ng dilim at kalungkutan sa likod ng pinto. Pagkatapos ng gabing iyon, kahit lumipat pa si Rika ng bagong tahanan, hindi pa rin siya nilubayan ng mga bangungot. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumalik sa kanyang alaalang anino ng babae. Ang malamig na hangin, ang boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ilang linggo ang lumipas, ngunit ramdam niya ang presensya ng anino. Parang sinusundan na siya kung saan man siya magpunta. Isang gabi, habang siya'y nakahiga sa kanyang bagong kwarto, narinig niyang muling kumatok ang pinto. Tumingin siya sa orasan, 12:00 na naman ang gabi. Nang bumangon siya upang buksan ang pinto, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na sumusunod sa kanya. Katulad ng naramdaman niya noon nung siya'y nasa lumang apartment pa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tumumbad sa kanya ang isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Hindi niya ito kilala, pero may kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Ikaw ba si Rika? Tanong ng matanda. Mahina ang boses na tila galing sa malayong lugar. Opo. Sino po kayo? Tanong ni Rika. Nanlaki ang mga mata. Hindi mahalaga kung sino ako, tugon ng matanda. Ang mahalaga ay malaman mo ang katotohanan. Ang babaeng nakita mo sa salamin, hindi siya basta-basta nagpapakita kung sino-sino man. May dahilan
kung bakit ikaw ang pinili niya. Nanlamig si Rika. Anong ibig mong sabihin? May kasalanan na kailangang pagbayaran. At ikaw ang susunod na tagapagmana ng sumpa. Sabi ng matanda. Ang babaeng iyon ay minartir sa lugar kung saan ka naninirahan. Sinaktan siya, pinagsamantalahan, at tinapon na parang basura. Nagpakamatay siya dahil sa takot at kawalan ng hustisya. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nananatili. Naghihintay ng hustisya. Naghihintay ng kapatawaran. Nagsimula nang umiyak si Rika. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Wala akong kinalaman dito. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa ng mas marami, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Mula sa muka ng isang normal na tao, unti-unti itong naging hugis ng isang bagay na hindi niya kayang maipaliwanag. Ang balat nito'y nagsisimulang mabalot ng sugat at dahan-dahang tumutuklap, nagiging kulay abo na parang abo ng apoy. Ang mga mata nito'y naging itim at ang bibig ay bumuka na parang isang madilim na butas na walang katapusan. Pero hindi ka maaaring makaligtas. Bulong ng matanda. Na ngayon ang mukha ay isang nilalang mula sa impyerno. Ang sumpa ay kailangan matupad. Ang anino ay laging nagbabantay at hindi ka makakatakas. Biglang naglaho ang matanda. At bumalik si Rika sa kanyang kwarto na ngayon ay nanlalamig na palang yelo at umiiyak. Nanginginig siya habang nakatingin sa salamin at sa takot niya, muling lumabas ang anino ng babae sa kanyang likuran. Mas malapit at mas malinaw kaysa sa dati. Ako si Maria. Bulong ng anino. At ikaw ang dapat magbayad. Biglang sumindi ang lahat ng ilaw sa kwarto. Ang anino ay tila sumama sa ilaw. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, narinig ni Rika ang isang malakas na sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at galit, na tila mula sa isang sugatang kaluluwa. Ang salamin ay biglang nabasag at ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig. Kinabukasan, natagpuan ng kapitbahay si Rika na nakaupo sa isang sulok ng kanyang kwarto. Yakap-yakap ang kanyang sarili at tulala, na parang wala sa sariling katinuan. Wala siyang ibang sinabi kundi ang paulit-ulit na katagang, "Hindi ako makakatakas. Hindi ako makakatakas. Hindi ako makakatakas." Ilang araw pa ang lumipas. Dinala si Rika sa isang mental institution dahil sa kanyang biglaang pagkabaliw. Hindi na siya muling bumalik sa normal. Laging may mga kwentong naglalabasan na tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi, maririnig ng mga nurse ang mga piraso ng salamin na gumagalaw, na parang may nagwawali sa sahig, at ang mga pinto ay kusa lamang bumubukas. At ang mga pasyenteng nakakarinig nito ay nag-iiwan ng isang babala: huwag kailanman magsalamin sa kailaliman ng gabi, dahil baka ang anino ni Maria ang iyong makita. At sa sandaling siya'y lumapit, wala nang nakakapagligtas sa iyo. Ang kanyang sumpa ay walang katapusan, at ang dilim sa likod ng pinto ay laging naroon, nag-aabang ng bagong biktima. Ang sumpa ni Maria ay patuloy na nagdulot ng takot at pangamba sa loob ng mental institution. Ang mga kwento ng mga pasyente at staff na nagtatrabaho roon ay puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Mga tunog ng mabigat na yapak sa mga wala namang nakikita. Mga piraso ng salamin na tila nagkakaroon ng sariling buhay. At mga pinto na kusang nagsasara at nagbubukas ng walang rason. Isang gabi,
habang si Lily, isang batang nurse na bago sa mental institution, ay nag-i-inspeksyon sa mga kwarto, may narinig na pagkatok mula sa isang kwarto. Sa pag-aakalang ito ay isa sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong, siya ay nagtungo sa pinto ng kwarto. Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita niya ang kwarto ay tila puno ng mga peraso ng salamin na nagkalat sa sahig at may malamig na amoy ng yelo na pumapalibot sa hangin. Sa madilim na sulok ng kwarto, may isang lumitaw na anino. Ang anino ay tila isang hugis babae na may maputlang muka at mahabang buhok na parang lumulutang sa hangin. Mula sa anino, isang malamig na boses ang nagbubulong. Hindi ka makakatakas. Ang sumpa ay hindi mawawala. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa, puno ng galit at sakit. Nagpumiglas si Lily na subukang tumakas. Ngunit nang lumabas ng kwarto, natagpuan niyang ang mga pinto ng pasilyo ay sarado na at ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap-kurap. Ang kanyang pag-alala ay lumala nang napansin niya na parang may mga aninong sumusunod sa kanya. Ang mga yapak na tila humahabol sa bawat sulok ng institusyon. Sa kanyang pagtakbo, napansin niyang ang mga pader ng institusyon ay tila nagiging buhay. Nagbabago ang kulay at nagkaroon ng mga guhit na mula sa piraso ng mga salamin na tila naglalakad din sa mga dingding. At simula noon, hindi na muling nakita at nasilayan si Lily. Hindi nila alam kung nag-resign or nag-awol ito. At ang kanyang mga kasamahan na naiwan din sa ilalim ng madilim na anino ni Maria ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Ang mga tunog ng mga yapak at ang mga piraso ng salamin na tila may sariling buhay ay lumalala, nagiging sanhi ng malalim na takot sa lahat ng naroroon. Ang mga pasyente na dati tahimik ay nagkakaroon ng mga mararahas na pag-uugali at ang mga nurse at doktor ay nagpasya na itigil ang kanilang mga gawain sa institusyon. Makalipas ang ilang buwan, ang mental institution ay natagpuang tila inabandona. Ang mga pader ay puno ng mga guhit na mula sa piraso ng salamin na tila isinulat ng hindi nakikitang kamay. Ang mga kwarto ay puno ng malamig na hangin at ang mga ilaw ay patuloy na kumukurap-kurap. Ang institusyon ay isinara at ang mga pasyente ay inilipat sa ibang lugar. Gayunpaman, ang alamat ni Maria ay hindi natapos noon. Ang kanyang sumpa ay tila hindi nawala sa mga kwento. Sa bawat lugar na may salamin, ang alamat ni Maria ay patuloy na nagiging sanhi ng takot sa mga nagtatangkang tingnan ng kanilang mga sarili sa dilim ng gabi. Ang anino ni Maria ay tila nag-aabang sa bawat salamin, naghihintay ng bagong biktima na magiging susunod na tagapagmana ng kanyang sumpa. Sa bawat pagkakataon na may magtangkang balikan ang kanyang nakaraan na puno ng sakit at puyati, ang kanyang presensya ay nagiging isang di nakikitang multo na patuloy na nagmamasid. Naghihintay ng tamang oras upang makuha ang sinumang nakatakdang magbalik. Ang dilim sa likod ng pinto ay patuloy na nag-aabang. Isang walang katapusang sumpa na patuloy na naghihintay ng bagong biktima upang mapanatili ang kanyang walang kapantay na takot at pangungulila. Hanggang sa muli, maging mapagbantay at huwag hayaan ang mga anino ng gabi ay makuha ang iyong kapayapaan.
Paalam at mag-ingat sa mga kwento ng dilim na maaaring maghintay sa susunod na kanto. Salamat sa pakikinig.